Una sa lahat, Uy, ginoo ko! mga nicho sa isang sementeryo sa Kibawe, Bukidnon, may mga malalaking butas. Ang mga buto ng taong nakalibing nagkalat. Meron pang kalahati lang ng katawan ang nakalabas. Kung anong nangyari riyan, alamin. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Dating Mayor Alice Go pinakontempt sa pagdinig ng House Quad Committee. Kanyang pagka-Pilipino, muling kinwestiyon. Ako po ay isang Filipino po. Iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Mga kalaban sa politika isinasama raw sa drug watch list ng administrasyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas planado raw na palabasing mga drug lord. Sa pool sa CCTV, babaeng nagsiselfone sa eskinita sa Cebu City, patay nang biglang barilin. Inang namatayan ang 2 taong gulang na anak, inirereklamo ang ospital dahil sa mabagal at mali umanong diagnosis sa pasyente. At ang pangmalakasang horror film na pagbibidahan ng mga bigatin, gaya ni na Nadine Lustre, Aga Mulak at Vilma Santos. Pinakontempt ng House Quad Committee si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil umiiwas daw sa tanong. Kabilang sa inusisa ang pagka-Pilipino ng dating alkalde at tinanong pa nga siya kung iniibig daw ba niya ang Pilipinas. Nasa frontline ng balita yan, si Marian Enriquez. I move to cite Alice Go in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Napiko ng ilang mambabata sa kakaiwas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga tanong sa pagdinig ng House Quad Committee kaya pinakontempt na siya. Yun nga lang, puno na raw sa detention facility ng Kamara kaya posibleng sa iisang kwarto na lang sila ikulong ni Cassandra Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation. Kanina humiling ng executive session si Go para isiwalat daw ang kanyang mga nalalaman. I'm willing to tell the truth, basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo. Pero tinabla ng mga kongresista ang hiling na mag-executive session dahil hindi rin naman masasagot ni Go ang tanong kung sinong mga tumulong sa kanyang tumakas ng Pilipinas. Kabilang na riyan ang sinasabing isang dating PNP chief daw at ilang opisyal ng immigration. Sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Isang foreigner daw ang tumulong sa dating alkalde. Ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Yung kausap ko po, foreigner po. Eh wala nga mangyayari pagkakaganyan. Bago yan, unang kinuwestiyon ng pagka-Pilipino ni Alice Go, aka Go Waping, pero nanindigan siya. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pati si Congressman Benny Abante biniro pa ang dating alkalde sa pagkaing Chinese. Pero matigas din si Go sa pagsasabing Pilipino siya. Bakain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Pero nang tanungin siya kung naka-Chinese passport ni Go Waping ba ang gamit niya, ang sabi lang ni Go, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination.
Pinakitaan din siya ng mga dokumentong may pirma niya na may kaugnayan sa Baofu Land Development Incorporated na umano'y may-ari ng lupang pinagtayuan ng Pogo Hub sa Bamban. Ang sagot ulit ni Go, I invoke my right against self-incrimination po. ganyan din ang tugon ni Alice Go sa pinakitang pahayagan ng Philippine-Chinese community na kino-congratulate siya bilang unang Chinese mayor ng Bamban. For that question po, I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. Kaya naman si Antipolo Representative Romeo Ako naubusan na ng pasensya at kinastigo si Go. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi, huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Bukod kay Alice Go, dumalo rin sa pagdinig ng Quad Committee ang kaibigan niyang si Cassandra Ong. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa House Quad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe
that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that. Tanong ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Marroas, former Senator Marroas? Yes, sir. Or is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, nakalinaw po na it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasa listahan ka. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Nang matanong si Mabilo kung bakit hindi naghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, sagot niya, napatawad na raw niya ito. Meron din daw kasing immunity noon sa mga kaso ang Pangulo. Pero ngayong private citizen na si Tigong, giit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. Kaya may mga umiiral na batas ay para mapanagot ang mga dapat managot. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng House Quad Committee at iimbitahan dyan ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Meron daw gustong tanungin si Pulong sa mga resource person. Matatandaang sa isang pagdinig ng Quad Committee, idinawit ni dating Customs Official Jimmy Guban si Pulong sa drug shipment incident noong 2018. Bagay na pinabulaanan niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Samantala na aresto ngayong gabi sa NAIA Terminal 3 ang kapatid ni dating Economic Advisor Michael Yang. Nahuli ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Yang Jiangxin na gumagamit din ng Filipino names na Antonio Lim at Tony Yang. Inaresto siya dahil sa pagiging undesirable alien. Isa siya sa mga sinasabing may kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Dadalhin siya sa detention facility ng PAOK. Droga ang itinuturong motibo sa malapitang pagbaril sa ulo sa isang babae sa Cebu City. Ang walang awang pagpaslang sa kanya natunghayan ng 2 minor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pagmasdan ang kuha ng CCTV na yan sa eskinita ng Barangay Guadalupe sa Cebu City mag-aalas 8 kagabi. Isang babae ang nakaupo at naglalaro ng kanyang cellphone habang abala naman ang 2 batang nagko-computer sa gilid. Maya-maya may dumating na 2 lalaki. Isa sa kanila ang pumunta sa harapan ng babae habang ang isa bumunot ng baril. Saka malapitang pinaputukan sa ulo ang biktima. Mabilis namang umalis sa mga suspect na parang walang nangyari habang napatakbo ang mga bata. Dead on the spot ang 40 anyos na biktimang si Bibilin Gabutan, dating OFW sa Saudi Arabia. Binirify talaga kung siya talaga yung target nila. And yung doon na binaril ng isang kasama ng suspect na nag-verify doon sa mukha ng babae. Palaisipan sa naulilang pamilya kung ano ang motibo sa pamamaril. Wala raw kasing nakaaway si Gabutan. Wala talaga akong alam dyan, sir. Pero yung mga tao, ang sabi dito sa amin, pinagdududahan umano siyang asset. Dahil mabilis na ikasa ang hot pursuit operation ng mga pulis, agad na aresto ang 2 suspect makalipas ang 10 oras matapos ang krimen. Pero tikom ang bibig nila. Hindi mo makausap ng maayos. Pero inamin nila na sila talaga yung bumaril doon sa babae. Na-recover sa kanila ang mga damit na suot na mangyari ang pamamaril pero hindi na na-recover ang baril na ginamit. Sa ngayon, kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen, ang personal at pagkakasangkot sa illegal drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Dahil umano sa maling diagnosis ng doktor sa isang ospital, naulila sa kanyang uniko iho ang isang nanay sa Naga City. 2 taong gulang lang ang pasyente na posibleng hindi raw nakitang may iba pa palang sakit. Nagbabalik si John Aroa. Noong Hunyo, masigla pang naglalaro ang 2 taong gulang na si Izzy Dylan Sereno.
Pero noong September 2, isinugod siya sa infirmary ng isang pagamutan sa Naga City dahil sa lagnat, panghihina at pananakit ng tiyan. Habang nasa pagamutan, bigla raw kinumbulsyon si IZ. Kwento ni Nanay Carmilla Sereno, may itinurok na pampakalma ang isang doktor sa kanyang anak. Napakalma nga ang bata pero hindi na raw niya maigagalaw ang katawan at maimulat ang mga mata. Sabi ng doktor dito po is yung anak ko may meningitis without man lang po na nag-recommend sila na magpa-CT scan kami. Nakiusap daw siya sa doktor na mailipat sa mas malaking ospital ang anak. Pero ibang doktor pa raw ang tumulong sa kanila para mailipat sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang bata matapos pa ang 8 araw. Pagdating na po namin sa Soto, mali po yung findings nila sa anak ko. Doon ko nalaman sa Soto na critical na pala yung sitwasyon ng anak ko. At gusto ko silang paglitan pero wala po ko magawa kaya nag-post na po talaga ako. Noong September 15, binawian ng buhay si IZ. Base sa death certificate, brain herniation ang dahilan ng kanyang pagkamatay. And then, ang cause is mayroon siyang obstructive hydrocephalus. Tsaka yung underlying cause is meron ang bata na right frontotemporal mass. May cyst po siya. Kung mas maaga raw na naisugod sa mas malaking ospital ang bata, posibleng nailigtas pa siya. Dumulog si Nanay Carmilla sa Department of Health para maimbestigahan ang nangyari. Masakit po kasi, siya lang po kasi anak ko eh. Wala po akong partner. Ipaglalaban ko talaga yung anak ko. Ayon sa eksperto, posibleng hindi nakita ng doktor sa infirmary ang underlying condition ng bata. Meron lang ang bata may ibang sakit na nararamdaman at that time. Tapos nung sa laboratory test na siya ang bata, na CT scan na, doon na nakita yung talagang iba pa niya mga sakit. Sinubukan naming kunin ang panig ng infirmary pero tumanggi silang magkomento at pangalanan ang inirereklamong doktor. Maglalabas daw sila ng opisyal na pahayag. Ayon naman sa DOH Central Visayas, pupuntahan nila ang pagamutan para suriin kung nasusunod ang policy at protocol sa laboratory result at referral ng mga pasyente. Iimbestigahan din ang posibilidad na nagkaroon ng kapabayaan ang doktor at ang mismong pagamutan. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na sisiyasatin ang nangyari at sasagutin ang pagpapalibing sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Sa ibang balita, pinapaalis ng China ang missile system ng Amerika dito sa Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ipinanawagan nila sa US na tanggalin ito sa lalong madaling panahon. Pero walang balak ang Washington na sundin ang demand ng Beijing. Unang ginamit ang mid-range missile system sa US-Philippine Joint Exercises at nananatili pa rin sa bansa hanggang ngayon. Kinundila ng China at Russia ang missile system at inakusahan ng Washington na nagsisimula ng tensyon. Ikinakasa ng COMELEC ang internet voting para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Mapapadali rin daw niya ng pagboto sa 2025 midterm elections. Narito ang aking report. Nanghihinayang daw ang COMELEC na tuwing eleksyon, kakaunti lang ang nakakaboto nating mga kababayan na nagtatrabaho o naninirahan abroad. Noong 2022 elections, 600,000 mula sa 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dalawa pa lang daw kasi ang paraan para makaboto sila. Voting personally, going to the embassies or consulate, and number 2, voting by mail. Ang problem po, almost 90% ng mails na pinapadala namin hindi po binabalik ng mga kababayan po natin. And so, yung pong pupunta sa embahada at konsulada, medyo malayo po talaga yon. Kaya para mas madali ang pagboto ng mga Pilipino sa ibang bansa, napagdesisyonan ng COMELEC na magsagawa ng internet voting sa parating na national at local elections sa 2025. Bagamat hindi pa naipapasa sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Dagdag pa ng COMELEC, malaking ginhawa ang internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Hindi na nila kasi kailangan pumunta sa mga konsulada. Inaasahan din nilang mas marami ang makakaboto sa pamamagitan ng internet. Magkakaroon pa rin po tayo ng canvassing sa mga counting and canvassing sa mga embassies and consulate natin. Ang kagandahan lang po, hindi na pupunta yung mga kababayan natin. They will just use their cell phones, iPads and laptops. Pero may ilang bansa na hindi pwedeng magsagawa ng internet voting, gaya na lamang sa China, Russia at Iraq.
Sa mga ganitong kaso, ipapadala na lang mismo ang voting machines at mga envelope na may lamang balota sa mga kababayan natin para makaboto pa rin sila. Ginagarantiya rin ng COMELEC na magiging safe at credible ang isasagawang internet voting. Oras daw na maging matagumpay ito, isusulong ng COMELEC na isagawa na rin ito sa loob ng ating bansa para sa ating mga kababayang nakatatanda at may kapansanan. Sa parehong pagdinig, nagsumbong ang COMELEC sa Senado tungkol sa tinapyasang pondo ng kanilang ahensya. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, 49.74 billion pesos ang hinihingi nilang budget para sa 2025. Pero ang binigay lang sa kanila sa ilalim ng National Expenditures Program ay 35.47 billion pesos. Apektado tuloy ang pondo para sa pag-train ng mga guro. Pero mas malaki raw ang epekto ng budget cut sa barangay at SK elections. 8 bilyong piso raw kasi ang nawala sa orihinal na request nila na pondo. Gagamitin daw sana ito sa pagkuha ng support staff sa mga presinto. Nawala rin daw ang 2,000 pisong honoraria sa mga guro na magjo-duty sa eleksyon. Sa ngayon, na-refer na sa plenaryo para sa deliberasyon ang pondo ng COMELEC. Pero hindi pa tiyak kung maibabalik ang nawalang 14 billion pesos sa kanilang proposed budget. Susunod, mga nicho sa isang sementeryo sa Bukidnon, paano nga bang nabutas at nagkalat ang bangkay at mga buto? Mangingisdang higit isang buwang nawala matapos maubusan ng gasolina sa gitna ng dagat, nakauwi na sa Batanes. At sequel ng 2019 film na Joker, may kasama pang musical performance mula sa mga bidang sina Lady Gaga at Joaquin Phoenix. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbubutas ang mga nicho sa sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Nagkalat din ang mga bangkay at buto ng mga taong inilibing na. Kung paano yan nangyari, alamin sa Frontline Report ni Brian Basa. Butas ang nicho at nakalabas na ang halos kalahati ng katawan ng isang nakalibing sa sementeryo sa Kibawe, Bukidnon. Mismong ang mga kaanak ng yumao ang nakakita niyan nang bisitahin nila ang puntod noong weekend. Noong nakaraang taon lang pumanaw ang nakalibing dyan. Huy, ginoo ko! Wala na nakin. Oh, Jesus. Bastos mga klase nga tao. Grabing mga tao ni. Sa hindi kalayuan, isang nicho rin ang binutas. Nagkalat ang buto ng bangkay na halos 2 dekada ng nakalibing. Ayon sa post ng isang kaanak, naniniwala silang sanay sa sementeryo at nasa paligid lang ang bumutas ng mga nicho. Nakarating na sa Kibawe Municipal Police ang nangyari. Kasi nasa mag-anak yung asawa ng bangkay, wala naman doon pong nawala. Pagdating namin doon, ma'am, sa simenteryo, nakapasok na sa simenteryo ng bangkay. Lumalabas na higit 2 nicho ang binutas sa naturang sementeryo. Walang CCTV sa paligid dahil malayo rin daw ito sa mga bahay. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis at tinitingnan ang lahat ng posibleng motibo sa paninira ng nicho. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Matapos ang higit isang buwan, nasagip kaninang tanghali ang nawalang mangingisda sa Batanes. Hila-hila ng barko ng Philippine Coast Guard ang bangka ng mangingisdang si Robin Dihilo. Kwento niya, August 4 pa siya pumalaot para mangisda sa Pacific Ocean. Naubusan daw siya ng gasolina kaya hindi na nakabalik at nagpalutang-lutang lang sa dagat. Nakasurvive daw si Dihilo dahil sa tubig ulan, isda at niyog na nakita niyang palutang-lutang sa dagat. Dehydrated at hindi na raw makapagsalita ang biktima ng masagip. Nagpapagaling na siya sa ospital. Hinimay ng mga mambabatas ang questionableng paggastos ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang milyon-milyong pisong ginastos sa travel expenses at pambayad ng reward. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds
Pahayag yan kahapon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kumikwestiyon sa paggastos ng kanyang opisina sa pondo ng bayan. Pero ang mga salitang binitawan ng bise, hindi pinagtibay nang tinanggihan niya ang oath-taking sa gitna ng House Committee on Good Government hearing. Hindi raw kasi niya kailangang manumpa dahil hindi naman siya testigo kundi isang resource person. Sa oath-taking, nangangako ang isang tao na magsasabi siya ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya naman ang mga mambabatas, hindi na tinanong pa si VP Sara. Dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Hinimay ng mga mambabatas ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 million pesos ang confi funds ng OVP, pero 375 million pesos lang ang nagastos base sa ulat ng Commission on Audit. Sa loob ng 52 days sa unang quarter ng 2023, mahigit 2 milyong piso ang arawang gastos ng OVP sa kanilang confidential funds. 1.29 million pesos dyan, kini-question ng COA. Sa second quarter naman, 1.8 million pesos kada araw ang nagastos sa loob ng 67 days. Kalahati niyan ang kini-question. Habang sa third quarter, 1.5 million pesos na confidential funds ang araw-araw ginastos sa loob ng 79 days. Halos kalahating milyon ang kini-question. Kabilang sa pinakagastosan ng OVP sa confi funds ay ang pambayad ng reward na umabot sa 62 million pesos sa tatlong quarter. Kini-question din ang bayad para sa medical at food aid na nagkakahalaga ng kabuuang 82 million pesos. Meron pang 2 quarter na ginastosan ng tig 10 milyong piso para sa incentives o travel na may kaugnayan sa confidential operations. Sa kabuuan ng 2023, 164 million pesos sa confidential funds ang kini-question ng COA sa opisina ni VP Sara. Hiningan na raw ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggastos nila ng confidential funds. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we are asking for explanation on those items. Sa gitna ng pagtalakay niyan kahapon sa Kamara, biglang nanghingi ng 1 minutong recess si VP Sara. At pagkatapos, May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. tuluyan na ngang umalis ng pagdinig ang bise habang pinag-uusapan ang confidential funds ng kanyang opisina. Para kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lalong dapat siyasatin kung nagagamit ba ito ng tama. Lalo't nauna nang naglabas ng Notice of Disallowance ang COA sa OVP sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds noong 2022. It still is very telling po na there seems to be a pattern. It's something that we really have to consider. Is there a pattern of misuse or misfeasance, or is this malfeasance even? Hindi pa naman final ang AOM. Nauna na rin giniit ni VP Sara na handa silang sagutin ang COA. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Joker 2 is not just your typical film. May kasama pa yung musical performance ng mga bidang sina Lady Gaga at Joaquin Phoenix. Habang si Robert Pattinson paulit-ulit na mamamatay at mabubuhay sa sci-fi movie na Mikey 17. Panoorin natin yan. I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Paano kung paulit-ulit kang mamatay at paulit-ulit ding mabuhay? Ang twist, naaalala mo ang lahat ng nangyayari. He's alive. It's fine. Ganyan ang adventurous role ni Robert Pattinson bilang si Mikey sa upcoming movie niyang Mikey 17. Isa siyang expendable space columnist na nag-commit sa task na sakupin ang isang ice world. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? Ang exciting part, sa tuwing mamamatay siya, ay iko-clone siya.
Once you die, we'll print a new version of your body. What's it feel like to die? Even on my 17th go-around, I hate dying. Yun nga lang, hindi pwedeng sabay silang buhay sa present. In the case of multiples, we exterminate every individual. Kasama ni Robert sina Mark Ruffalo, Steven Yeun at Naomi Aki. Sa direksyon niya ng Oscar winner na si Bong Joon-ho, ang siyang nagdirect din ng pelikulang Parasite. I don't like you, but I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Coming soon yan sa January 25 next year. So excited! They're all going crazy for you. Isa pang dapat abangan, ang literal na work of art film na Joker Folie à Deux. Sa bagong trailer, mas pinakita ang romantic side ng bidang sina Joaquin Phoenix as Joker at Lady Gaga bilang si Harley Quinn. Pati na ang pangmalakasang cinematography. Continuation ito ng 29 film kung saan nakulong si Joker. Everything's gonna work out. Dito, mamimit niya ang fellow inmate na si Harley na magbibigay kulay at saya sa kanyang buhay. Pero hindi lang ito basta-bastang Joker film. Itatampok din dito ang ilang musical performance nila Harley at romantic dance nila ni Joker, showing ang Joker Folie à Deux this October 4. In his dubber era na ang aktor na si Joshua Garcia. Siya ang magboboses sa karakter na si Lance/Blade sa Filipino dubbed ng Inside Out 2. Chika ni Josh sa News 5, aminado siyang mahirap ang pagdadub pero nakatulong daw ang pagiging aktor niya at pagiging fan ng animated films kaya siya napa-oo sa project. Nung una nag-hesitate ako kasi hindi ko alam kung paano gawin yan. Wala naman akong experience sa ganyan. Pero sabi ko, hindi naman siguro masama ako mag-try lang. So sabi ko, gawin ko na. For experience din. Pero hindi ko alam kung pipiliin niya yung Filipino dub. Ipilit mo? Sana. Oo. Ako na mag-ano ng remote. Napasample din si Joshua ng kanyang dubbing skills sa Inside Out characters na sina Anxiety, Sadness at Joy. Showing sa Disney Plus this September 25 ang Pinoy dubbed ng Inside Out 2. Isa pa with all the feels. Isa pa with all the feels. Di ba ganun si Sadness? Parang isa pa with all the feels. Yes! Diyan lang kayo mga kapatid dahil may ichichika pa ako mamaya. Susunod pati walkie-talkie sa Lebanon sumasabog na rin. Higit 30 ang patay. SB19 nakatanggap ng pirmadong album ng global girl group na Cat's Eye. At ang mga bigating aktor na sina Aga Mulak, Tirso Cruz, Nadine Lustre at Vilma Santos bibida sa pangmalakasang horror film na Uninvited. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isang araw matapos sa mga pagsabog ng mga pager at walkie-talkie, sunod-sunod namang sumabog ang mga baterya ng handheld radio sa Lebanon. Higit 30 na ang patay sa magkasunod na insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Makikita ang ambulansyang ito na napapalibutan ng mga tao sa isang kalsada sa Nabatie, Lebanon. Nang biglang, may sumabog. Nagpulasan ng mga tao. Isang lalaki ang natumba. Sapul din sa video ang biglang pagsabog mula sa isang gusali sa Sidon City. Sa Beirut naman,
Makapal at maitim na usok ang makikita mula sa isang bintana ng gusali matapos din ang pagsabog. Nagmula raw ang mga pagsabog sa mga baterya ng handheld radio. Nangyari ang lahat ng yan kahapon, isang araw matapos ang sunod-sunod ding pagsabog ng mga pager, pati na rin ng mga walkie-talkie. Pinasabog din ng Lebanon Army ang isang baterya. Tinabunan ito ng mga sakong may buhangin. Matapos niyan, ang mga Lebanese takot nang gumamit ng mga baterya. Ang tindahang ito sa Sidon, tinanggal lahat ng mga tinda nilang baterya. Sa huling tala ng Lebanon government, aabot sa 20 ang patay habang higit 400 ang sugatan sa mga pagsabog kahapon. Umakyat naman sa 12 ang nasawi habang halos 3,000 ang sugatan. Isinisisi ng gobyerno ng Lebanon sa Israel ang mga pagsabog. Target ng Israel ang Hezbollah, nakakampi ng grupong Hamas. Wala pang tugon dito ang pamahalaan ng Israel. Kinondena naman ng ilang bansa, kabilang ang Russia, Iran at Europa ang pag-atake. Ang Taiwan, pinabulaan na ng mga kumakalat na balitang galing umano sa kanila ang mga sumabog na pager. Pagtitiyak ng gobyerno ng Taiwan, ligtas at hindi sumasabog ang mga pager na kanilang ine-export. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa New Zealand, to the rescue ang mga otoridad para pakawalan ang balyenang natrap sa ilalim ng pribadong pantalan. Kinailangan sirain ang pantalang gawa sa kahoy para pakawalan ng isang pygmy blue whale na aabot sa 50 talampakan ang haba. Nang tuluyang masira ang pantalan, agad-agad lumangoy palayo ang balyena. Hindi pa matukoy kung paanong natrap doon ng pygmy blue whale na tinuturing na endangered species. Abangan, Nadine Lustre at Vilma Santos magsasama sa isang horror film. At ang nakaka-touch na regalo sa SB19 ng Global Girl Group na Cat's Eye. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Fanboy mode ang SB19. Nakatanggap sila ng signed album ng global pop group na Cat's Eye. Finlex nila yan sa kanilang IG story. May pirma lahat ng Cat's Eye members ang album nila na Soft is Strong. Super thankful naman ang P-Pop Kings. Speaking of SB19, may more than 1 million views na ang music video nila ni Glock 9 na Kalakal, Deserve. Nag-post naman si Josh ng napakaangas na video promotion para sa kanyang upcoming Lost and Found concert sa September 28. Shirtless at nakatali pa siya ng kadena sa video. Eto pa, magsasama sa upcoming horror film na Uninvited ang mga tinitingalang artista. Bibida rito si Ate V bilang si Lilia at Eva. Makakasama niya rito sina The First Family star Aga Mulak, Nadine Lustre at Tirso Cruz III. Pati na sina Maylene Dizon, Elijah Canlas, Ketchup Eusebio at Lot de Leon. Kabilang din sa cast sina Ron Angeles, Gio Alvarez, Cholo Barreto at RK Bagatsing. Sa direksyon ito ng batikang si Dan Villegas. Ipoproduce din yan ni na Antoinette Hadaone, Irene Villamor at Mentor Productions na nasa likod ng horror film na Malyari. Wala pa namang ibang detalye tungkol dito. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Thursday mga kapatid! Sa mga nakabili ng sisiw sa peryahan, para sa inyo ang ating pabaong pampag-good night. Ang inakalang sisiw na hindi tatagal, naging tandang.
Nabili lang sa peryahan sa Magdalena, Laguna ang dilaw na sisiw. Inakala ng uploader na hanggang 1 linggo lang ang buhay nito. Ito kasi ang karaniwang itinatagal ng buhay ng mga sisiw sa peryahan. Pero habang tumatagal, napapansin daw niyang nagiging puti ang kulay ng pakpak ng sisiw at tuluyang naging manok. Ngayon, 9 na buwan na raw sa kanila ang manok at may sarili na ngang kulungan. Good job siya doon. Pero totoo yun, Miss Mea, Na? talagang 1 week lang tumatagal. Ah, Or talaga minsan ba? less. Kasi na-experience ko nung bata ako, Bumili ka? bibili ako. Di ba 5 piso pa ngayon dati? Hindi ko alam, yan din ko na-experience. So 1 week lang. Yes, totoo yun. Hindi Umiyak ko alam ka. kung bakit. Hindi ko na alam. Ito, ngayon lang din ako kabalita na tumanda siya eh. Very good, congrats. Okay mga kapatid, 97 days na lang po. Pasko na. Saya, lapit na. Tama. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ni Edling Gaw. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.